So tuloy-tuloy po ang inyong mga pag-rescue dahil pa rin sa sama ng panahon. Kumusta na po ang inyong mga tauhan naman? Sapat po ba ang bilang? Tama po, tuloy-tuloy po tayo hanggang sa matapos po nating mabigyan ng serbisyo ang ating mga kababayan in collaboration with our local government units. In fact, sa Bicol ay mahigit 15,000 na mga individual ang nailikas natin sa evacuation area. At tuloy-tuloy din po ito sa ibang mga area, including dito sa may Pangasinan na kung saan ay dinadaanan din po ng ating ng bagyong Christine ay mayroon na rin po tayong mahigit sa 200 mga individual na na-rescue natin in collaboration with the local government unit. Opo, kanina po kausap po namin ang CAMSUR at ang sabi po ay kulang sila ng ganitong mga sasakyan, itong nakikita po natin. Ano po ang tugon ng gobyerno sa ganitong pong mga pangangailangan na siguro I can imagine all of them need more and faster? Ano po ang pag-responde ng Philippine Coast Guard? Sa panig po ng Philippine Coast Guard, meron po naman po tayong mga water assets. Yun nga lang ay nakadistribute ito sa iba't ibang lugar dahil sa lawak na rin ng sinakop ng tubig baha. At in fact, ang ating komandante ay nagbigay din ng direktiba sa ating Coast Guard District Southern Tagalog na mag-augment na rin. Kahapon nagpadala tayo ng mga tauhan na may kasamang rubber boat at may mga truck na rin para makalusong ng bahagya doon sa mga baha. At kung sa ang lugar pwede sila makatulong at makakonect sa mga local government ay doon din sila tutulong para makapag-evacuate ng ating mga kababayan na hanggang sa ngayon ay lubog pa rin sa ang kanilang mga tahanan. Sa inyo pong mga assessment, Commodore, tama po ba itong panahon na manawagan din kay Pangulong BBM na magdagdag ng kagamitan at mga sasakyan para sa Philippine Coast Guard para mas marami po kayong matulungan sa ganito na namang mga panahon? Ang atin namang presidente simula pa kahapon ay nagbigay na ng direktiba na to master yung iba pang mga assets para makapagbigay ng tulong at ang Philippine Coast Guard din ay kakibat sa whole of government approach na mag-provide ng ating mga assets para makatulong, dagdag tulong doon sa ating mga kababayan. So ang aking pong tanong, sa palagay po ba ninyo, kulang pa at kailangan pa rin dagdagan ang inyo pong mga assets? Sa nakikita po natin ngayon, sa lawak ng bintala, particularly sa Bicol, ay kailangan pa nating magdagdag. And ito rin po ang tinitingnan natin. Kaya kung may ating mga gagamitan nga din sa ating barko, ay ating din ginagamit ito para makadagdag tulong sa ating mga kababayan. So sa mga stranded naman po, sa mga pantalan ngayon, marami pa ho ba ang kailangang i-rescue? Sa ating mga kababayan na stranded ngayon ay base sa pinakahuling report dahil may lugar na naman na ibaba na yung typhoon warning signal. Nasa mahigit 5,000 na yung natitirang na stranded natin at nandiyan naman tuloy-tuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na concern sa ating mga pantalan na mabigyan sila ng tulong at sa oras na maibaba na ang typhoon warning signal at nakikita natin na safe na maglayag, ay atin na rin naman pong i-assist ang ating mga kababayan para makapagbiyahe na po sila tungo doon sa kanilang mga pupuntahan. Good luck po sa inyong mga trabaho at mga kailangan pang gawin. Maraming salamat, PCG spokesperson Commodore Algier Ricafrente.